Palagi ang pananalangin ang isang malinaw na paksa ng mga pagbasa sa araw na ito. Natunghe natin kung paano nagtiyaga si Moises na panatiliing nakataas ang kanyang mga kamay noong nakikipagbakbakan ng mga Israelita laban sa mga Amalekita. Isang malinaw na pagsasagisag ng taimtim na panalangin, ang kanyang kamay na nakaangat ang isinasalarawang naging dahilan ng kanilang pagwawagi. Ito rin ang malinaw na paksa ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Isang balo ang inilalarawang nangungulit sa tiwaling hukom na dahil sa kakulitang ito ay napilitang ipagkaloob ang hinihingi ng balo. Palagi ang pananalangin ang siyang tinutumbok ng talinghagang ito. Palagian, pagtitiis, pagpupunyagi. Ang lahat ng katagang ito ay may kinalaman sa isang saloobing maalam makibaka sa isang daigdig na nababalot ng lahat ng uri ng panghihinawa at panghihina ng loob. Nanghihinawa na ang marami sa sitwasyon ng gobyerno at lipunang Pilipino. Habang sinusulat ka ito, laman ng mga balita sa radyo ang namumuong sama ng loob at galit ng balana. Patuloy at sunod-sunod na balita tungkol sa mga bagay na hindi na bago't alam na ng lahat. Ang droga, ang patayan, ang katiwalian, ang kasinungalingan ng mga namumuno sa gobyerno. Nangangamba ang marami na muling babalikwas ang mga sundalo upang magsagawa muli ng isang bagay na hindi gusto ng higit na nakararami, ang kudeta. Panghihinawa rin ang nababasa natin sa kawalang interes ng marami sa organisadong relihiyon, pati na rin ang kawalang interes sa pananalangin. Ayon sa mga pagsasaliksik na ginawa tungkol sa mga kabataan, ang mga kabataang lumalaki ngayon ay hindi na magiging tulad ng kanilang mga magulang, mga lolo't lola, na malakas ang pagkatig sa relihiyon at lahat ng bagay na kaakibat nito. Sa ating panahon, maramit suson-suson ng mga katumbas ng kaaway na Amalekita ng mga taong masidhi ang pagkatig sa pananampalataya. Subalit ang ating pinag-aawayan na higit pa sa isang balon ng tubig lamang sa ilang. Ang mga pinag-aawayan natin ay hindi lamang pangunahing mga pangangailangan, kundi mga bagay na may kinalaman sa kasakiman, katakawan, at kagustuhang magpasasa sa karangyaan. Ang katiwalian na patuloy na bumabalot sa buong lipunan ng Pilipino ay walang puno at dulo liban sa walang kabubusugang pagnanasa, sa higit pa, sa mas marami, sa mas magaling. Tila wala nang mapipiling pinuno sa bayan man o saan man na hindi nababahiran ng kamandag ng pagnanasa ng higit pa. Malimit nating isipin na ang panalangin ay ginagawa natin para lamang sa Diyos. Ito ay tama. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba, pagpupuri at pasasalamat. Subalit bukod rito ay may isang mahalagang papel ang panalangin. Sa pagdarasal, bukod sa kinikilala natin ang Diyos bilang Diyos, kinikilala rin natin ang kalikasang makatao na sa kailaliman ay walang kaya, walang dapat ipagyabang, walang dapat ipag-imbot. Bilang isang nilalang, bagaman at may angking dignidad na hindi mapapawi ni numan, ang taong marunong ay siyang maalam ilagay ang sarili sa tamang lugar. Ang taong banal sa makatwid ay hindi naghahanap ng bagay na bumabagtas sa kanyang angking dignidad at kakayahan. Ito ang isa sa mga ipinahihiwatig ng palagiang pananalangin. Ang pagtanggap sa limitasyong makatao, ang pagkilala sa Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at ang pagkilala sa kanyang banal na kalooban. Ang taong palalo ay hindi marunong magdasal. Hindi niya kailangan ng Diyos. Ang taong mapag-imbot at mapaghanap ng higit pa sa kanyang kakayahan ay hindi maalam tumawag sa Diyos. Wala siyang kailangan liban sa kanyang sarili. Bakit pa siya magdarasal? At narito ang sitwasyong kinapapalooban ng marami sa tinatawag ng sitwasyong postmodern na palipat sa isipan ng bala na ang sentro, simulain at sukdulan ng tunay na kapangyarihan.
Napalipat sa tao ang maraming bagay na noong una ay batid natin na nagmumula lamang sa kalooban ng Diyos. Marami ng bagay ang pinanghimasukan ng tao. Kaya ng taong gumawa ng bata sa test tube, kaya ng taong kumitil ng buhay bago pa man ito magmistulang may buhay, kaya nating palitan ang takbo ng kalikasan, pati yelong milyon-milyonang taon at maraming siglong matigas na yelo ay nalulusaw ng unti-unti dahil sa ating kapabayaan at kasakiman. Ang climate change ay gawa ng tao, hindi ng Diyos. Ang taong ito tulad ng bawat isa sa atin ay siyang naging napakatalino at napakapangahas kung kaya't nabaliwala at natapakan ang paghahari ng Diyos sa lupa at sa langit. Oo, tumpak na sabihin, ang panalangin ay patungkol sa Diyos. Subalit tumpak rin na sabihin na ang panalangin ay para din sa tao upang kilalanin ng tao kung sino ang tunay na may angking kapangyarihan sa buong daigdig at sa lahat ng nasa daigdig. Ang panalangin ay hindi kailangan ng Diyos, subalit ito ay lubhang kinakailangan ng tao. Sa unang pagbasa nakita natin ang pagtanggap ni Moises ng kanyang kawalang kakayahan. Napagod siya sa katataas ng kamay sa pananalangin para sa kanyang bayan. Tinanggap niya ang dalawang katotohanan. Una, kailangan niya ng tulong ng iba. Kailangan niya na ang kanyang kamay ay patuloy ng panatiliing nakataas sa Diyos sa panalangin. Ikalawa, kinilala rin niya na tanging ang Diyos lamang ang may hawak sa takbo ng kasaysayan. At ang pagkilalang ito ang siyang nagbubunsod sa taong may pananampalataya na patuloy at palaging ipatungkol sa Diyos ang tunay na pag-asa, matimyas na pag-aasam, masugid na paghiling sa tulong ng may kapal. Ito rin ang buong pananampalatayang pagkilala ng balo sa kanyang kawalang kaya kung kaya't nang hinuhod siya sa masamang hukom upang maganap ang kanyang hinihiling at pinahalagahan. Iisang leksyon ng malinaw na tinutumbok nito, ang palagi ang pananalangin saan man, kailanman. Humuhulag po sa buong lipunan saan man, sa kabatirang ang Diyos ang siyang tunay na hari at Panginoon ng lahat. Sa paglalahong ito ng kabatirang nabanggit, naglalaho rin ang pagkilala rito. At kapag ang pagkilala sa Diyos bilang Diyos ay nanlalabo rin ang wasto at akmang pagkilala sa kakayahan ng tao. Sa pagkakait natin sa pagkilalang ito, kung sino ang Diyos at ano ang kanyang papel sa larangan ng makamundong buhay natin, ipinagkakait rin natin sa ating sarili ang isa sa mga malinaw na palatandaan ng dignidad pantao, ang kakayahang tumawag sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hindi kailangan ng Diyos ang ating panalangin kung tutuusin. Kailangan natin ang panalangin bilang pagtanggap sa ating tunay na kakayahan at dignidad at pagtanggap sa tunay na hanay ng pagpapahalaga at hanay ng katotohanan. Isa sa pangunahing katotohanan ito ay ang Diyos ay Diyos at Panginoon ng lahat. Tanging siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng ating pagpupuri at pagpupugay, pagsamba at pananalangin. Saan man, kailanman, palagian, purihin natin ang Diyos. At ito po mga kapatid, ang inyong kalakbay at katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso, nagsasabi pong maraming salamat at pagpalain kayo ng poong may kapal.